oras ng medical emergency, marunong ba kayo mga ka-A to Z na mag-CPR? Ngayong National Cardiopulmonary Resuscitation Day, nais ng Department of Health na mas dumami pa ang bilang ng mga Pilipinong marunong mag-CPR dahil sa oras ng krisis, dito po nakataya ang buhay at kamatayan. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Kapag may emergency katulad ng atake sa puso o pagkalunod, CPR ang paunang tugon sa biktima. Pero ayon sa Department of Health, 2 lamang sa bawat 10 Pilipino ang marunong mag-CPR. We see the urgent need for widespread awareness campaigns on cardiac arrest, yung atake sa puso na sinasabi, and CPR education. It is important to make CPR training more accessible and mandatory, hindi lamang po sa aming mga doktor, nurse at midwife, kundi kahit sa mga non-medical. Dapat po kahit sino sa labas marunong mag-CPR. Isinusulong ngayon ng Department of Health at Philippine Red Cross ang CPR ready na bansa. Mahalaga kasing malaman ng publiko ang tama at makabagong paraan ng pag-CPR dahil bawat minutong hindi ito naisasagawa, 10% ang nababawas sa tsansang mabuhay ang pasyente. Kaya naman, binigyang diin ng DOH ang 4 C's sa pag-CPR. Una, i-check o alamin kung may malay ang pasyente at kung patag ba ang hinihigaan nito. Pangalawa, call for help o tumawag ng ambulansya para madala ang pasyente sa ospital. Ikatlo, compression o pagpump ng 100 to 120 kada minuto sa dibdib ng pasyente habang hinihintay na dumating ang tulong. At panghuli, i-connect ang automated external defibrillator kung meron. Paalala naman ang Philippine Heart Association sa mouth-to-mouth resuscitation. Before COVID pa yung hands-only CPR, wala nang breathing. Matagal na kahit wala pang COVID, no? Kasi nga, napatunayan nila na kasing effective din ng alternate na breathing, CPR, breathing, yung hands-only CPR. Patuloy na isinusulong ng mga ahensya ang pagsasabatas ng Good Samaritan Bill para hikayatin at bigyang proteksyon sa batas ang sinumang sibilyan na tutulong sa mga biktima ng mga emergency. We would like to emphasize here the importance of the Good Samaritan law kasi it's a legal protection, no, for all the volunteers, no, and people who would like to actually help save lives. Kasalukuyang nasa Kongreso ang Good Samaritan Bill. Paalala ng DOH, anuman ang edad o antas ng pamumuhay, mahalagang may kaalaman ng publiko sa basic life support, partikular sa pagbibigay ng hands-only CPR para laging handa sakaling may trahedyang mangyari at nang makatulong na makapagligtas ng mga buhay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.